Live ang umaga mo para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa pong maulang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, unang biyernes po sa buwan ng Hulyo, Hulyo 5, 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa 15.35 trillion pesos sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Paghina ng halaga ng piso dahilan ng paglaki ng utang. Arangkada Balita. Unang preliminary investigation sa mga kaso ni suspended Bamban Tarlac Mayor Guo. Kasado na ngayong araw, NBI may alok na pabuya para mahanap ang katukayo ng alkalde. Arangkada Balita. Taas singil sa kuryente, nakaamba na naman ngayong buwan. Panibagong bugso ng oil price hike, namumuro na naman sa susunod na linggo. Arangkada Balita. Balita naman sa iba, yung dagat pagkalat ng mga nakahawang sakit sa Gaza, ibinabala ng UN. Arangkada Balita. Hoy, sa sports, sa mga nagpuyat po kagabi, Gilas Pilipinas umabante na sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Arangkada Balita. At sa showbiz, o mga Sharonians, megastar Sharon Cuneta, nais magkatuluyan sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Arangkada Balita. Ito po yung sa viral po na balita. Abangan po natin pagtakas ng isang alimangon na uulamin sana ng mga estudyante kinaaliwan ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, dito pa rin po si Pila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo rin po napapakinggan, napapanood via DWIC882am.com at yung atin pong official website at sa YouTube at Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po yung DWIC, search nyo po yun, i-click po rin yung bell button. Like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating bilang May Todong Lakas. Arangkada Balita. Bago po sa detalye ng mga balita, alamin po muna natin kung ano ba ang sanhi ng napakalakas po na buhos ng ulan. Sa kabilang linya, mula sa Pag-asa si Dan Villamil. Maulang morning, Dan. Good morning po, Sir Drod, sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Makaranas tayo ngayong araw ng mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pagidlad sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sanhiyan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So asahan natin itong mga pag-ulan sa areas ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga lugar na ito, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. At dahil naman sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko, asahan na rin natin itong mga kaulapan at pag-ulan sa bahagi ng Aurora at Quirino. Mas maliwala sa panahon ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa at asan pa rin pero natin yung mga tsansa ng thunderstorm activity sa dakong hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 25 degrees naman dito sa Baguio City at 32 degrees Celsius sa Legazpi City.
Sa kalagayan naman nating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alo na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Yes po, Sir Drew. Yung ito bang nararanasan nating pag-ulan hanggang anong oras ba yan? Kasi kanina naglabas kayo ng thunderstorm alert. Opo, so inasan po natin, buong araw po makakaranas tayo ng cloudy conditions at mataas po yung chance ng pagulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Pero po dito sa Metro Manila, asahan pa rin natin na magpapatuloy itong mga pagulan ngayong madaling araw. So mas magiging maliwalas ang ating panahon mamayang umaga hanggang sa tanghali, pero cloudy conditions pa rin po at mataas na chance po ulit ng mga malalakas sa buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Alright, sige. Maraming salamat Dan Villamil mula sa Pag-asa. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat din. Alright, yan po. Napakinggan po ninyo ang weather report mula kay Dan Villamil. Arangkada Balita! At sa ngalan pa rin po ni Ms. Judith Estrada Larino, inyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Drew Nasino. Arangkada Balita! Kaya mag-iingat po yung mga bumabiyahe po sa oras po na ito, lalo po yung mga naka two wheels. Ingat po kayo dahil madulas po ang kalsada. Yan po ay malapit po sa aksidente. So gumamit kayo ng mag-ilaw kayo. Pati yung likod. Para nakikita ho kayo at maiwasan po ninyo yung disgrasya. Sa detalye po ng mga balita sa latest mula sa Filipino Mirror, lumobo pa sa 15.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 2.2%. Katumbas po yan ng 330.3 billion pesos kumpara sa 15 trillion pesos noong Abril. Mas mataas din ito ng 8.4% kumpara sa 14.15 trillion pesos na utang ng bansa sa kalintulad na panahon noong isang taon. Batay sa datos, sumabot na sa 10.4 trillion pesos ang domestic debt ng Pilipinas noong Mayo habang nasa 4.9 trillion pesos ang external debt. Paliwanag ng ahensya, nakaapekto sa pagtaas ng utang ng bansa ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Arangkada Balita! Aarangkada na ngayong araw ang unang preliminary investigation ng Department of Justice sa kaso ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ng iba pang sinampa ng kasong qualified trafficking. Kaugnay nito, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na walang makaliligtas sa kanilang investigasyon, lalo na kung matibay ang mga nakahain o mga nakalap na ebidensya. Bago gunitan nito lamang isang linggo ng sampahan ng qualified trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG sina Mayor Guo at ang 13 iba pa dahil sa pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban. Arangkada Balita! Nag-alok naman ng 50,000 pisong pabuya ang NBI sa kinaroroonan o sa sino mang nakaalam ng kinaroroonan ng isang kapangalan ni Mayor Alice Guo na ngayon ay nasa Quezon City. Yung kanya pong katukayo naka-address ayon sa NBI o ayon kay NBI Director Jaime Jimmy Santiago. Nais nilang imbitahan ang nasabing katukayo ng alkalde sa isinasagawang pagdinig sa Senado. Maaari rin anya na may nag-utos lamang sa nasabing babae na kumuha ng NBI clearance gamit ang pangalan ni Mayor Guo. Una nang isiniwalat ng ahensya na mayroong 2 pang individual na nagngangalan ding Alice Leal Guo na mula sa Bamban Tarlac at Quezon City. Arangkada Balita! Iginiit naman ng legal team ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nananatiling mga paratang pa lamang ang sinasabing pagsisinungaling ng alkalde hinggil sa kanyang tunay na nationality. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Guo, hindi pa napapatunayan o napatunayan sa korte na nagsinungaling ang kanyang kliyente kahit mananatiling mga paratang lamang ang mga akusasyon laban sa kontrobersyal na alkalde. Binigyang din pa ni Attorney David na ang natuklasan ng NBI ay isa lamang ebidensya na kailangang ipresenta sa korte. Matatandang inihayag ng NBI na nagtugma
ang fingerprint ni Mayor Guo sa Chinese passport holder na si Guo Huaping na pumasok sa Pilipinas noong 2003. Arangkada Balita! Sinusuri na ng DOJ ang reklamo ng dalawang Chinese national na nasagip sa illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Ayon kay Prosecutor Darwin Cañete, kailangan munang pag-aralan ang reklamo laban sa mga sinasabing manager ng Lucky South 99 bago itakda ng kagawaran ng preliminary investigation. Kabilang sa mga kasong isinampa ng mga biktima ang human trafficking, serious physical injury at illegal detention. Nananatili naman sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang inireklamong Chinese nationals. Arangkada Balita! Sa iba pang baksa ng mga balita, may nakaamba na namang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng 77 centavos per kilowatt na dagdag sa generation charge noong Hunyo. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng naturang power distributor kung magkano ang magiging kabuuang dagdag singil sa July billing. Samantala, pinaigting pa ng Meralco ang kampanya laban sa talamak na pagdanakaw ng metro ng kuryente at pagbebenta ng mga kable sa mga online platforms. Arangkada Balita! Samantala, posible naman magpatupad muli ng taas presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis as usual sa susunod na linggo. Sakaling matuloy ito na ang magiging ika-4 na sunod na linggo magkakaroon ng price hike sa oil products. Patay sa unang 3 araw ng trading sa world market, tumaas ang presyo ng imported oil. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellias, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng demand sa langis sa gitna ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa Middle East, partikular ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel dyan sa Gaza. Karaniwang inaanunsyo ng mga oil companies ang price adjustment tuwing araw ng Lunes at nagiging epektibo naman yan kinabukasan. Arangkada Balita! Sa oras sa 16 na sandali makalipas ang ikalima ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impila. Amerikano at Chinese arestado ng immigration. Pag-uulat buhat kay Patrol 45 Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national at isang Amerikano sa magkahiwalay na operasyon na sinagawa ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Parañaque at Las Piñas. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tancinco, nagpalabas siya ng mission order para sa pag-aresto ng dalawang dayuhan at ito'y base na rin sa request ng Chinese government, gayon din ng US government matapos na ma-locate ang mga dayuhan na nagtatago sa ating bansa. Ang Chinese national ay nakilalang isang 32 taong gulang na si Dong Hongfu na naresto sa Santos Street, Barangay Tambo, Parañaque na illegal na nagtatrago at wanted sa iba't ibang economic crime sa China. Ang warrant ay pinalabas ng Chinese government galing sa Chibi City sa China at ito ay ipinalabas pa noong 2018. Samantalang ang immigration ay nagsagawa rin ng pag-aresto sa isa pang American national na nakilanlang si Mark Andrew Baldwin, 50 taong gulang, na naaresto sa kanyang tahanan sa Las Piñas City. Si Baldwin ay naaresto base na rin sa koordinasyon ng US Embassy para kaharapin ang kanyang iba't ibang kaso sa Estados Unidos. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, tanggap naman tayo ng pag-uulat buhat sa Metro Patrol.
Update po doon sa nasirang navigational gate dyan po sa Malabon, Navotas River. Tanggap po tayo ng detalye mula kay Beth Samson. Muling nakipagpulong sa mga may-ari ng bangka ang lokal na pamahalang Navotas kaugnay ng pansamantalang pagkasara ng Tangos Tanzan Navigational Gate kasama ang mga shipyard owners. Ayon kay Mayor John Ray Chanco at Congressman Toby Chanco, sinimulan ng itaas ang Tangos Tanzan Navigational Gate hanggang sa closed position mula July 4 hanggang July 10, 2024 para makita ang sira at para di makapasok ang tubig dagat kapag high tide. Ilalagay naman ito sa maintenance position simula July 11, 2024 para magawa ang repair ito. Kinakailangan na ilabas ang mga barko at bangka para hindi maipit ang mga ito sa Navotas Malabon River. Patuloy na makikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa MMDA, DPWH at lahat ng stakeholders para matugunan ang problemang ito. Hindi naman pababayaan ng alkalde at ng mambabatas sakali mga ilangan ng tulong at suporta ang mga maapektuhang Navoteños sa nasabing pag-aayos. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Dako naman tayo sa probinsya. Bayan ng Pamplona, Cagayan, drug cleared na. Pag-uulat naman mula kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Ganap na drug-free municipality ang bayan ng Pamplona, Cagayan sa naganap na deliberasyon sa SB Session Hall sa nasabing bayan. Isinagawa ito matapos ang pagpupulong ng Regional Oversight Committee and Barangay Drug Clearing para sa deliberasyon ng drug-cleared status ng nasabing bayan kung saan masusing sinuri ang mga dokumento report na ipresenta ni Mr. Nick Ranjo, Executive Assistant ng LGU Pamplona, sa komite na binubuo ng Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of the Health at Provincial Local Government Units. Ang makabuluhang tagumpay na ito ay patunay sa walang kumpay na pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Pamplona, PIDEA at ng kapulisan kasama na ang mga iba pang ahensya ng gobyerno upang makamit ang ganitong parangal na maging drug-free municipality ang nasabing bayan. Tiniyak naman ng hepe ng PNP Pamplona na si Police Major Llewellyn Guzman na mapapanatiling drug-free ang bayan ng Pamplona at mas magiging maigting sa kanilang mga kampanya at operasyon laban sa illegal na droga para sa ikakatahimik ng nasabing lugar. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa ring balita, natakda ng ilabas ngayong araw ng Department of Budget and Development o Budget and Management ang nasa 27.4 billion pesos na pondo para sa HEA o yung Health Emergency Allowance ng mga healthcare workers. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ito'y bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil kailangan ito at talagang deserve ng mga manggagawa sa health sector. Ito pong naturang allowance, matagal na po nila itong hinintay simula pa ng COVID-19 pandemic. Binigyan din pa ng kalihim na inaasahan nilang mababayaran na ng buo ang matagal ng inaasam at hinihintay na unpaid arrears ng mga HCW. Una nang inanunsyo ni Health Secretary Ted Herbosa na mailalabas na ngayong taon ang budget para sa unpaid HEA sa halip na sa susunod pang taon. Arangkada Balita! Tiniyak naman ng DOH na kabilang ang mga barangay health workers sa mga makatatanggap ng Health Emergency Allowance. Good news po yan, ha? Meron pala kayong HEA. Ayon kay DOH Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, paglalaanan nila ng pondo ang Centers for Health Development sa oras na matanggap ang Special Allotment Release Order o SARO ng DBM. Gayunman, nilinaw ni Asik Domingo na tanging mga barangay health workers na nakatalaga sa mga lisensyadong health facilities at health-related establishments sa may kaugnayan sa COVID-19 response ang mga kwalipikado para sa HEA. Samantala, inatasan naman ang Centers for Health Development
mag-asikaso ng disbursement ng naturang allowance. Arangkada Balita! Matalatanggap tayo ng isa pang pagulat buhat sa labas ng impilan. Yung pagbebenta po ng murang bigas, yung 29 pesos na kada kilo ng bigas, aarangkada na. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Aarangkada na ngayong araw, Hulyo 5, ang malawakang project trial ng P29 o Program 29 ng Department of Agriculture. Ang inisyatiba ay pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na layong magbigay ng dekalidad na bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa mga Pilipino. Ayon kay Secretary Laurel, 10 kadiwa center sa Metro Manila at Bulacan ang makikilahok sa trial program kung saan ay ibebenta sa halagang 29 pesos ang kada kilo ng bigas tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Una nang sinimulan ang pagbebenta ng murang halaga ng bigas sa 3 kadiwa center sa Metro Manila upang makalikom ng komprehensibong datos pagdating sa supply, demand at logistics para mas maging maayos ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa. Maglalaan din ang DA ng booklet na susubaybay sa pagbili ng bigas ng mga benepisyaryo ng Program 29 na kinabibilangan ng mga senior citizen, single parent, persons with disability at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Binigyan din ng kalihim ang pinakamalaking benepisyo ng departamento para sa mga nangangailangan, batay na rin sa direktiba ni PBBM. Nanawagan naman sa mga benepisyaryo ang DA na huwag samantalahin ang programa sa pamamagitan ng muling pagbebenta ng bigas. Ang bawat benepisyaryo ng RICE program ay kinakailangang magdala ng mga identification card at reusable containers o mga bags upang mabawasan ang paggamit ng plastic na malaking tulong sa kalikasan. Mangangailangan ng DA na mahigit 69,000 metric tons ng bigas na magmumula sa National Food Authority o NFA, Rice Contract Growing Project ng National Irrigation Administration o NIA at ng iba pang programa. Nilinaw naman ni Agriculture Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs na si Genevieve Velicaria Guevara na bukod sa bigas, makakabili rin ang publiko ng abot kayang halaga ng bilihin tulad na lamang ng itlog, karne, prutas at gulay. Batay sa pinakauling datos, nasa 265 na kadiwa center na ang itinatag sa bansa at inaasahang dodoble pa ang bilang nito upang tugunan ang pangangailangan ng mga consumer at mapagaan ang inflation maging ang interest rate ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magbabalik po ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, alam ko birthday ni Patrol 17, Joe Pelpileño 5:27 na. Arangkada Balita! Sa oras ng ganap ng alas 5:34 na ng morning, sa pagpapatuloy pa rin ang ikalawang sigwada ng mga umaarangkadang balita. Inanunsyo ng Department of Health na hindi na itutuloy ang panukalang palitan ng Department of Health o yung pangalan ng DOH sa Department of Health and Wellness. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, inatasan siya ni Health Secretary Ted Herbosa upang magsagawa ng cost analysis sa pagpapalit ng pangalan. At kung masyado anya magastos ang nasabing proseso, ay hindi na nila ito itutuloy. Kaugnay nito, binigyang diin ni Asik Domingo na mas importante para sa kagawaran na makapagbigay ng maayos at magandang serbisyo at hindi ang branding o pagpapaganda. Kamakailan lamang nang i-anunsyo ni Secretary Herbosa na pinag-iisipan niyang baguhin ang pangalan ng DOH upang i-highlight ang kamalayan sa health promotion. Arangkada Balita! Speaking of health, pagtatayo ng floating clinics tututukan ng Marcos administration. Patrol 13 Gilbert Perdez sa detalye.
Isusunod ng Department of Health ang pagkakaroon ng floating clinic sa mga lugar na nasa tabing dagat o mas merong akses sa palaisdaan o karagatan. Sa preso na briefing, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na nais kasi ng pamahalaan na maipabot ang health access sa mga Pilipino saan man silang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan kasi nakatutok ang pamahalaan sa pagpapababa ng mga bagong Pilipinas Mobile Clinics o yung mga bus na itatalaga kada probinsya ng bansa para sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga Pilipino. Sila sa DOH tinututukan na mas maraming bagong urgent care at ambulatory services o bukas centers ang mabuksan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 22 bukas centers na ang nagagamit sa iba't ibang probinsya, habang nasa higit 80 BP mobile clinics naman ang ibinababa na sa kasalukuyan. Patrol 13, Gilbert Ferdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kaugnay pa rin sa kalusugan, kailangan na ang kagyat na aksyon ng gobyerno sa mahal na serbisyong medikal sa Pilipinas. Binigyang diin naman ito ni Senator Amy Marcos dahil nananatiling mahal ang pagpapagamot sa bansa, kaya't marami sa mga Pilipino ang kapit sa patalim at tumatangging magpunta sa ospital para magpakonsulta. Sa ika-75 taong kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos, kamakailan, noong Hulyo 2, inamin ng senador na tinatanong na siya ng kanyang ina kung kailan magiging updated yung mga specialty hospitals na sinimulan nito. Kabilang sa tinukoy ng Presidential Sister ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute at ang lungsod ng kabataan na ngayon po ay Philippine Children's Medical Center. Nais-an niya ng dating unang ginang na magkaroon din ng specialty hospitals sa Visayas at Mindanao upang hindi na madagdagan ang gastos ng mga pasyente sa pagluwas sa Metro Manila. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, walang kontrol ang Commission on Elections sa mga magsusumite ng dokumento kaugnay sa gagamiting makina para sa 2025 midterm elections. Ito ang inamin sa DWIZ ni COMELEC Chairman George Garcia na nagsabi ring wala silang magagawa kung isa lamang ang nagsumite ng mga dokumento sa 5 kumpanyang bumili ng bidding documents para sa makinang gagamitin sa susunod na halalan. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, inamin din ng poll body chief na ayaw nila. Nung una ay hindi nila nais mirror systems na bumagsak sa unang bahagi ng bidding. In fact, yung Miro system, dinisqualify namin nung unang round ng bidding. Bakit? Mali yung sinubmit na dokumento. Magsubmit ka ba naman ng Korean ng language? Naintindihan ba natin yun? So sabi namin dapat English. O nagkaroon ng second round. 5 na naman ang bumili ng bidding documents. 5 po. Mga international manufacturers talaga yan. Mga kilala. Kaya lang po, nung nag-submit na, nung mismong araw, nag-extend pa nga kami, isa na naman po nag-submit yung Miro system. Gayunman, inihayag ni Chairman Garcia na kahit ang Miro Systems lamang ang nagpasa ng mga dokumento, pumasa naman ito sa huling yugto ng bidding process. So no choice ang COMELEC. Pero hindi porket isa lang siya, maluwag na yung aming pong bidding process. Talaga pong nakapasa sila sa pre-qual, tapos pagkatapos ng post-qualification, nakapasa pa rin. Kung yan po may nakita pa kaming problema na naman, at nag-insist na naman sila ng Korean language, i-disqualify pa rin po natin sila. Kasi ganun po ka-stricto dahil during our bidding, present ang lahat. Pati ang COA, ang lahat ng Citizens Arm, may representative ng COMELEC Advisory Council, pati media, present po lahat during the bidding process po natin. Yan po si COMELEC Chairman George Garcia sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Tanggap pa tayo ng isa pang pag-ulat buhat pa rin sa labas ng impilan. International labor ties ng Pilipinas sa iba pang bansa mas malalakasin ng pamahalaang Marcos.
Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ng DOLE o Department of Labor and Employment na nakakasunod sa tinatakda ng International Labor Community ang Pilipinas para daw sa patuloy na pagsusulong ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino at patuloy ng pagbubukas ng oportunidad para sa mga ito. Sa preso na briefing, sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na bilang miyembro daw ng organisasyong ito, dapat masunod ang mga provision sa paggawa lalo't makakaapekto sa international standing ng bansa ang sanksyon na ipapataw kung mabibigong tumalima ang bansa. Halimbawa niya, sakaling mapatunayan ng isang kumpanya ng Pilipinas na involved sa child labor, posible ang hindi pagtanggap ng mga kasaping bansa sa produktong ito na makakapekto sa trabaho ng bansa. Sabi ng kalihim, tuloy lamang ang Pilipinas sa pagsusulong ng mga programa at mga policy para sa mga Filipino workers. Kung lalakas daw kasi ang kalakalan ng Pilipinas sa iba pang bansa na miyembro ng organisasyon, magbubunga naman ito ng mas maraming trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa hindi lang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa rin nga balita, 6 na kandidato ang magiging pambato sa pagkasenador ng Liberal Party at mga kaalyado nito sa 2025 midterm elections. Ayon kay LP President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman, wala sa kanila magkakaroon ng kaugnayan sa administrasyon. Kasunod na rin ito sa rekomendasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na makipag-alyansa ang original opposition sa administrasyon upang maharang ang posibleng pagbabalik ng mga Duterte sa national politics. Arangkada Balita! Samantala, pinag-aaralan na ni Senador Nancy Binay ang paghahain ng ethics complaint laban kay Senator Allen Peter Cayetano matapos siyang tawaging marites sa investigasyon kaugnay sa halaga ng itinatayong bagong Senate building. Ayon kay Senador Binay, inaasahan na niya ang ganitong pagtrato sa kanya ni Senador Cayetano basta't Binay ang apelido. Hindi niya katanggap-tanggap ang naging akusasyon ni Cayetano sa media, lalo na sa mga reporter na nag-interview sa kanya. Samantala, sinabi ni bagong Senate Committee on Ethics Chairman Francis Tol Tolentino na tatalakayin niya ang reklamo sa oras na i-refer ito sa kanyang komite. Arangkada Balita! Kasabay ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa AFP na mag-de-escalate o panghupain ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, isang dating senador ang pumagitna ang nanawagan ng kapayapaan. Peace, not war. Aminado si dating Senador Nicky Cosseteng na bilang isang Filipino-Chinese, hindi dapat dumanak ang dugo o sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pinoy at Chino, lalo't napakalapit natin sa isa't isa, malapit sa puso ng bawat Pilipino. Sa kanyang Facebook post, inihayag ni Cosseteng na hindi dapat magpadala o magpabuyo ang Pilipinas sa sulsol ng Amerika na sumabak sa proxy war laban sa China dahil tanging Estados Unidos ang makikinabang kagaya ng ginawa nito sa Middle East at Ukraine. Napakasakit anyang makitang makipagdigmaan ng Pilipinas sa kapitbahay nitong China, lalo't napakahaba ng kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa at hindi maikakailang maraming Pinoy ang may dugong Chino. Iminungkahi naman ng dating mambabatas na mag-usap ng masinsinan ng Pilipinas at China upang maiwasan ang sigalot dahil wala namang nananalo sa digmaan. Hindi po ako sang-ayon na tayo ay makipaggirian o makipaggirahan sa bansang China. Dahil walang nananalo sa kahit anong uri ng gera. At lalong-lalo na dito sa atin, tayo mga Filipino-Chinese, naging bahagi tayo ng ugali, ng kabuhayan, ng kultura ng Pilipinas. Hindi na tayo ibang klaseng tao. At napakasakit at napakalala ng sitwasyon kung ang tingin ng kapwa natin Pilipino sa atin ay iba. At ang tingin nila sa atin ay tayo ang kaaway. Make peace and love, not war. Yan po ang bahagi ng panawagan ni dating Senador Nicky Cosseteng. Arangkada Balita! Magbabalik po muli ang Arangkada Balita. Makalipas lamang po ilang makapaalala ang oras.
Advance birthday pala yun kay Patrol 17 Jopel Peleño. At advance happy birthday din bukas kay Calando Marquez po, ang Pangulo po ng LTAP. Oras po natin, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga pahabol na balita, naghain na ng petisyon sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo ng mga magsasaka upang hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa Executive Order No. 62. Kabilang sa mga nagsampa ng petition for certiorari and prohibition ang grupong SINAG, Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, United Broilers Racer Association at ang Magsasaka Party List. Ayon kay Attorney Virgie Laxa Suarez, abogado ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, illegal at unconstitutional ang EO62 na nagbababa sa taripa ng bigas sa 15%. Una rito ay ginit ni SINAG Chairman Engineer Rosendo So na nababahala sila sa pagpapatupad ng nasabing kautusan dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Ito is nakita natin na hindi dumaan dito sa consultation. And dapat ang itong Tariff Commission nagtawag. No? May petitioner na nagpetition na dapat ibaba yung tariff. Pero ito, walang ganun na situation. And dapat dun sa Tariff Commission, nagkaroon ng hearing. Kung walang ganon, specific na itong EO62, walang ganon na situation. So, labag sa batas yun. Yan po ang tinig ni SINAG Chairman Engineer Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Speaking of agri pa rin, target ng Department of Agriculture na tapyasan ang pork imports ng bansa ng 60,000 metric tons ngayong taon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lokal na produksyon. Nais din ng DA na i-substitute ang 10% ng imported pork o 60,000 metric tons ng domestic output hanggang sa pagtatapos ng taon. Plano ng ahensya na makamit ang target sa pamamagitan ng 2.1 billion peso Modified Repopulation Program o kilala bilang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE Program. Tututukan ngayon sa repopulation program ng DA ang sow-winner operations kung saan magtatayo ng multiplier at production farms na mayroong artificial insemination. Arangkada Balita! Muling nagmahal. Muling tumaas ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa price watch ng Department of Agriculture, nasa 110 pesos hanggang 180 pesos na ang kada kilo kumpara sa 70 pesos hanggang 140 pesos noong isang linggo. Nabatid na tumaas ang presyo ng wholesale ng kamatis na nasa 70 hanggang 120 pesos per kilo. Inihayag naman ni Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Gilbert Cumila na sapat pa naman ang supply ng kamatis pero ang kompetisyon ng mga mamimili o mga namamakyaw ang nag-ambag o ang naging dahilan ng pagtaas ng presyo. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagbabala ang United Nations Refugee Agency for Palestinians kaugnay sa paglaganap ng mga nakahawang sakit sa Gaza. Ito'y matapos harangin ng Israel ang mga pangunahing border crossing. Harangan nila yung mga crossing na dinaraanan ng mga dumarating na ayuda sa naturang lugar. Binigyang diin ng UN na ang mainit na panahon at kawalan ng malinis na tubig ang dahilan ng pagkalat ng mga nakahawang sakit. Nabatid na karaniwang kumakalat sa Gaza, partikular sa mga bata, ang skin diseases gaya ng scabies at skin rashes. Maliban dito, naitala na rin ang World Health Organization ang 485,000 cases ng diarrhea sa Gaza mula na mag-umpisa ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Sa mga nag-abang po ng update sa sports, pasok na rin po ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ito'y sa kabila ng 94-96 loss sa world's number 23 na Georgia. Kagabi po yan sa ginanap na laban sa Riga, Latvia. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto ang Gilas sa Group A na mayroon pong kartada na 1-1 at buhay pa rin po ang tsansa ng koponan na makapasok sa Paris Olympics. Makakasama ng national team ang Latvia sa semis ng FIBA. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Teka lang, baka biglang umatake yung mga Aldab fans. Okay naman to, no? Botong-boto si megastar Sharon Cuneta sa tambalan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Ayon kay Sharon, suportado niya kung saan masaya ang dalawa, lalo't kung sa piling ito ng isa't isa. Hirit pa ni Ate Shawi, nahihiya siyang magtanong kay Alden kung ano ba talaga ang real score sa kanila, sa pagitan nila ni Catherine. Pero sinabihan na niya ito na masaya siya sakaling totoo ang usap-usapan tungkol sa relasyon ng dalawa. Nabatid na handa pa ngang magpagawa ang multi-awarded singer ng tarpaulin para sa kanya pong mga anak-anakan. Arangkada Balita! Sa ating pong viral na balita, laugh trip po ang hatid ng pagtakas ng isang alimango na nakatakda ng ulamin ng mga college roommates. Di ba yan si Mr. Krabs? Sa video na in-upload sa TikTok, makikitang nagtitilian ang mga babae dahil sa nakatakas nilang ulam. Gwapo pala yung alimango. Biruin mo, pinagtitilian siya ng mga babae. Ibinahagi ng uploader na si Isa, lulutuin sana ito ng isa sa kanilang mga roommate para sa kanilang dinner, pero nagpahinga muna ito at inilagay sa isang bowl ang alimango. Laking gulat na lamang anya nila nang makitang naglalakad na ito sa sahig. Dahil natagalan sila sa paghuli sa alimango, ay kinabukasan na lamang nila ito iniluto. Ay, kasarap. Alright, yan po ang kabuuan ng atin pong Arangkada Balita ngayon pong TGIF. Thank God it's Friday, ngayon pong first Friday, July 5, 2024. Sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino, ito po yung lingkod, Drew Nasino. Sa ngalan din po ng ating po mga nakasama sa News Center, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.